palagi siyang ibinababa at palaging ikinukumpara sa kahit na sino. Ang pinagkukumpara, kadalasan ay sa kung sino ang pinakamagaling na pinsan. Yun ang naging dahilan kung bakit meron ding nasirang pangarap at samahan. Tinuturing na sanggang dikit ang magpinsan na sina Elena at Lane, kung saan madalas din silang nagiging tampulan ng kumparahan. Lalo na at may mas lamang sa kanila pagdating sa akademikong usapan o maging mga kompetisyon mang sinasalihan nila. Ito rin ang nagdulot ng isang bagay na magbibigay ng lamat sa kanilang relasyon, kung saan ang isa sa kanila ay hindi maiiwasan na kumampi sa itim na kapangyarihan para lamang mapatunayan na siya ang mas higit na magaling kaysa sa isa. Mas hihigitan nga kaya ng salita ng iba ang samahang matagal na nilang pinagsamahan. Mas mananaig nga ba ang itim na kapangyarihan o mas mabibigyan nila ng timbang ang pagiging magpinsan? Wow! Congrats talaga! Sobrang saya ko para sa'yo. Alam naman natin na deserve mo yan eh. O paano ba yan? E di ililibre mo na ako. Yes, of course. Sayang nga, hindi ka nakapasok sa top 5. May kasama sana akong luluwas ng Manila next month. Ano kayang naging problema, no? Maganda at maayos naman ang performance mo. Mas maganda pa nga ang gawa mo kaysa sa akin. Tapos, ako pa ang nag-top 1? Hindi kaya sila nagkamali? Ano ka ba? Baka kasi hindi lang para sa akin ang mapasali doon. Hindi naman talaga ako magaling pagdating dyan. Kundi lang dahil sa'yo, hindi ko rin naman yun gagawin. Kaya huwag ka nga dyan. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang libre mo. Gusto ko sana ng halo-halo ngayon eh. Kanina pa ako nagkikrave. Halo-halo special. Uy, sarap! Ay, ayun lang pala. Sige, mamaya paglabas natin diretso agad tayo. Nice one. Yan gusto ko sa'yo eh. Dapat palagi kang nananalo para may pera ka panlibre sa akin. Magpinsang buo sina Lane at Elena, kung saan ang ina ni Lane ay ang bunsong kapatid ng ina ni Elena. Hindi sila magkasundo nung mga bata pa sila dahil matagal na tumira ang pamilya ni Lane sa Maynila at halos 5 taong gulang siya noong bumalik sila ng probinsya upang doon na manirahan. Dahil mas malapit ang bahay ni Elena, palaging sila na ang magkasama. Iisang eskwelahan din ang kanilang pinapasukan. Pareho silang magaling sa kanilang pag-aaral, ngunit halata naman na sa lahat ng bagay ay mas lamang si Lane. Siya ang palaging nakakakuha ng mas maraming papuri. Sure ka ba na yan lang ang gusto mong kainin? Mag-order ka pa, sagot ko naman yan. May premyo kaya akong nakuha. Di ba nga ang usapan, tuwing may cash prize, dapat palagi tayong enjoy kakain. Go na te, grab mo na lahat ng bet mong food. Wag na, busog ako. At alam mo naman na nakadiet ako, di ba? Kasi nga bala ko sumali sa mutya ng barangay. Huy, pumunta ka ha. Samahan mo ko. Kinakabahan kasi talaga ako. Baka kasi magkalat lang ako doon. Alam mo naman kapag kinakabahan ako, di ba? Ay, sure. Don't you worry. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Ilalaban natin yan. Kunin mo ang corona dahil deserve ng ganda mo ang maging mutya. Salamat talaga ha. Ikaw lang yung palaging nandyan para sa akin at naniniwalang kaya ko. Hindi kasi ako sinusuportahan ng nanay ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko naman talaga kaya. Nagmumukha lang akong palaging trying hard. Kaya nga, mas lalo mong patunayan sa kanila na mali sila. Na kaya mo naman talaga. At isa pa girl, ang dami mo na kayang nakuhang awards. Hindi pa ba siya masaya sa'yo? Tignan mo ha, nagpupush kang maging better person. Tapos, nag-aaral ka ng mabuti. Wala kang bisyo at hindi ka pariwara. Eh dun pa lang, panalong-panalo ka na eh.
Hindi siya magiging masaya sa akin dahil konti lang naman ang naipanalo ko. Di ba madalas na pang second lang ako? Hindi katulad mo na halos lahat talaga ng sinasalihan mo na ipapanalo mo. OA naman ni tita. Alam nga namang lahat ng sasalihan mo, ipapanalo mo. Ang mahalaga doon, may lakas ka ng loob na lumaban sa mga bagay na gusto mong labanan. Doon pa lang sa may lakas ng loob na lumaban, panalo ka na eh. Yun nga ang hindi maintindihan ni Mama kasi gusto niyang ipanalo ko lahat. Minsan nga nawawala na ako ng lakas ng loob na magsasali sa mga ganyan. Kung hindi lang dahil sa'yo at pati na rin kina tita na palaging sumusuporta sa akin. Ay nako, kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo eh. Hoy, baliw ka ba? Bakit ka titigil sa mga gusto mong gawin? Tandaan mo girl, hanggat naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, magagawa mong makuha ang mga pangarap mo. Huwag mo akong dramahan ng ganyan ha. Kung ako nga malaki ang tiwala ko sa iyo, tapos ikaw nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Ay, ayusin mo yung ganyang mindset mo girl. Hindi uso sa atin yan. Binatukan pa ni Lane ang pinsan na mukhang natauhan din sa mga kanina niyang sinabi. Ilang beses na nilang napag-usapan ang mga bagay na ganito, kaya kahit na anong laban o mga nais na gawin ni Elena ay talagang suportado ang pinsan. Bunsong anak si Elena at 3 silang magkakapatid. Ang dalawa niyang ate ay may magagandang buhay na at may mga napatunayan na sa kanilang karera. Kaya pinipilit ng dalaga na ipakita sa kanyang mga magulang na kahit anong mangyari ay magtatagumpay din siya. Ngunit pinapakita at pinaparamdam sa kanya ng kanyang ina na kahit na anong gawin niya ay hindi siya hihigit sa mga kapatid niya. Nang kinagabihan na yon ay umuwi na rin ang magpinsan. Nakatira lang sila sa iisang barangay at mauuna ang bahay na uuwian ni Elena. Kaya hinatid na muna siya ni Lane. Hello tita. Lumabas lang kami saglit ni Elena, kaya po gabi na kami nakauwi. Pero dyan lang naman po yun, kumain lang kami. Nanalo po kasi sa piano contest si Lane. Nag-top siya dito sa lugar natin at ilalaban siya sa susunod na buwan doon sa Maynila. Nakakatuwa nga po eh. Ay, sakto. Andito na rin naman po ako. Ipapaalam ko na rin po si Elena. Isasama po namin siya. Mag-aarkila po ng sasakyan si Papa. At kung gusto nyo, pwede rin po kayong sumama. Hindi sumagot ang ginang. Hindi niya pinansin ang dalawa at nagtuloy-tuloy lang na pumasok sa loob ng bahay. Ang magpinsan naman ay nagkatinginan. Tila ba alam na nila ang ibig sabihin ng pakikitungong yon ni Pasing. Ay, ang syala naman ni tita. Mukhang hindi siya masaya sa narinig niya. Attitude naman. Baka masama lang ang pakiramdam. Kahapon kasi sinisipon siya. Hayaan mo na. Basta ako, masaya ako para sa'yo. Oy, promise mo ha? Pupunta ka sa laban ko. Sabay na tayo. Huwag kang mag-alala dahil sagot ko naman ang mga gastusin. Kasi magbabaon naman kami nun. Isa pa, wala naman tayong pasok nun. At para makagala na rin tayo sa Maynila. Tumango lamang si Elena. Ngunit baka sa kanyang mukha na hindi siya sigurado kung makakasama nga ba siya. Pagsarado niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng ina na salubong ang kilay at nakapamewang. Ano, masaya ka ba na nanalo ang pinsan mo? Ano ba yung naipanalo niya? Yan ba yung sinasabi mo na sabay ninyong sinalihan? Oh, ano nangyari sa'yo? Huwag mo sabihin na hindi ka man lang nakapasok, kahit pumangalawa ka man lang. Hay naku naman, hindi ka na talaga nahiya para sa sarili mo? Hindi po ako nakapasok sa top 5. Nahirapan po kasi ako sa pinagawa sa akin. Okay lang po yun, may iba pa naman po kaming sasalihan.
At lalaban din po ako ng mutya ng barangay. First time ko lang din naman pong sumali doon. Sinubukan ko lang. Sumabay lang ako kay Lane. Kaya po hindi ko talaga iniisip na makakapasok ako sa top. Alam ko naman na hindi ka makakapasok eh. Dahil ano ba nga asahan ko sa talunan na kagaya mo? Hindi ka naman talaga lumamang sa pinsan mo, ano? Palagi ka na lang nasa likuran niya. Magkaiba po kasi kami. Minsan po kasi may mga bagay siyang kaya niya at doon siya magaling. Habang ako naman po ay magaling sa ibang bagay na hindi niya kaya. Magkakaiba po ang bawat tao, ma. Siguro naman po napapansin niyo yun. Kaya ayos lang po sa akin kung may naipapanalo siyang hindi ko kaya. Saan ka naman magaling? Ni wala kang ang nilamang sa kanya kahit sa bagay na sabihin mong magaling ka. Tingnan mo nga, nabalitaan ko na ang dami niyang makukuhang award sa moving up nyo. Tapos ikaw, hindi pa sigurado ang iba. Ano ba naman yon, Elena? Mukha bang hindi kami nadidismay ang pamilya mo, ha? Hindi ko alam kung bakit ganyan ka. Samantalang ang mga ate mo naman, magagaling. Parang latak na lang ang napunta sa'yo eh. Hindi na nagsalita pa si Elena dahil alam niya na hindi naman siya mananalo sa kung ano man ang sasabihin ng kanyang ina. Hindi tumigil ang ginang sa pagsasalita at pagkukumpara sa dalawa. Hindi niya kinukonsidera ang damdamin ng kanyang anak. Basta mailabas lamang ang masasakit na salitang kanyang naiisip. Ganito ang palaging naririnig ni Elena. Ayaw niya lang sabihin sa kanyang pinsan kahit na nakakaramdam siya na palagi siyang nanliliit sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw, may dumating silang kamag-anak na galing sa ibang bansa. Ilang araw daw ba ang family reunion natin? Ang sabi 2 days lang daw eh. Kasi nga di ba may mga pasok tayo, kaya paano tayo makakatagal doon? Baka yung iba na walang ginagawa, makakasama sila ng mas matagal. Pero yung family outing natin 2 days daw. Yun ang narinig ko ha. Hindi kasi pinag-uusapan sa bahay. 2 days? Okay na rin yun. Anong oras kayo aalis? Kami, hihintayin pa namin si ate. Kaya baka madaling araw ng Sabado na kami makabiyahe. Ilang oras lang din naman yun, di ba? Wala naman sigurong traffic nun. Hindi ko nga alam kung pupunta kami eh. May pasok sa trabaho ang mga ate ko. Tapos si Papa hindi pa uuwi kasi next month pa. Kaya baka dalawa lang kami ni Mama. Alam mo naman yun, ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Hindi ko nga siya matanong kung sasama ba kami kasi baka bigla niya akong sigawan. Oh, edi sa amin ka na lang sumama. Pwede naman yun eh. Mag-aarkila naman kami ng van. Sabay ka na lang. Kasya ka naman doon dahil kami-kami lang naman ang sasakay. Mamaya, sasabihan ko sila sa bahay. Basta mag-ready ka na lang. Wag na muna. Magsasabi muna ako kay Mama. Baka kasi pagalitan ako eh. Papagalitan? Bakit ka naman pagagalitan? Wala ka namang ibang gagawin. At saka, hindi ka naman maglalakwatsa. Kasama mo naman kami. Isa pa girl, family reunion yun. Mga kamag-anak lang ang nandun. Kahit na. Hindi kaagad nagsalita si Lane. Tinitigan niya ang pinsan at inobserbahan ang reaksyon nito. May problema ba? Wala naman. Bakit? Napapansin ko kasi na parang hindi ka okay. May problema ka, alam ko. Tungkol ba saan? May nangyari ba sa bahay niyo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tungkol ba sa mga ate mo? Sa mama mo? Sa financial? O may iba pa? Sabihin mo sa akin. Para alam ko kung paano kita matutulungan. Ha? Baliw, wala akong problema. Maayos naman kami sa bahay. Ang dami ko lang talagang iniisip. Wala to, hayaan mo na. Kinakabahan ka ba para sa mutya ng barangay? Normal lang yan dahil ganyan naman talaga ang nararamdaman ng lahat ng mga sumasali sa pageant. Kahit naman hindi pageant, normal lang ang kabahan.
Pero kaya mo yan. Tiwala lang sa sarili mo. Hindi na ako sasali. Ha? Anong hindi ka nasasali? Bakit ganyan na naman ang iniisip mo? Dinidiscourage ka na naman ba ng mama mo? Kinausap na nga yan ni mama nung nakaraan at sinabi sa kanya na huwag naman siyang masyadong mahigpit sa'yo. Dahil bata ka pa naman at marami ka pang pwedeng matutunan at magawa. Bakit mo pa sinabi kay tita? Kaya siguro galit na naman sa akin si mama. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang sabihin sa kanila eh. Kilala mo naman si mama. Ayaw nun nang napagsasabihan. Feeling niya pinapahiya ko siya. Hindi naman ako ang nag-open ng topic eh. Nasabi ni mama na narinig niya ang mga kapitbahay na pinag-uusapan ka. At naaawa raw siya sa'yo dahil mismong magulang mo pa ang naninira sa'yo. Awang-awa na nga sila sa totoo lang. Kaso, ang tigas naman ni tita. Parang hindi siya dumaan sa pagkabata eh. Masyado siyang naglalagay ng pressure sa'yo. Magagandang salita ang binitiwan ni Lane para lang gumaan ang pakiramdam ng kanyang pinsan. Tahimik lamang si Elena habang pinipilit siya ng pinsan na ituloy ang laban sa mutya ng barangay. Kahit na alanganin siya sa suporta ng kanyang ina dahil naroon naman daw ang pamilya ni Lane na handa siyang suportahan sa mga bagay na nais niyang gawin. Sa paglipas ng mga araw, walang tigil si Lane sa pangungulit sa kanyang pinsan. Hanggang sa isang gabi, bago ang reunion, ay dalawa lamang sina Elena at Pasing ang nasa hapagkainan na pag-usapan nila ang tungkol sa pagpunta roon. Hindi ako pupunta. Ayoko makita nilang palpak ang bunso kong anak. Tatatlo na nga lang ang anak ko, pumalya pa sa huli. Kung sana talaga dalawa na lang ang inanak ko eh. Kaya ko pang ipagyabang sa lahat. Kaso wala eh. Yung huli pa ang magbibigay ng kahihiyan sa akin. Hindi naman po kasi tungkol sa inyong reunion, ma. Umuwi po si tita. Kaya siguro naman po, hindi na sila magtatanong tungkol sa atin. Si Elaine nga po pupunta doon. Hindi naman po siguro pag-uusapan ng 2 araw ang tungkol sa atin. Magsasaya-saya lang po doon. Isa pa yon, kaya mas lalong ayaw ko. Andun ang bida-bidang pamilya na yon. Mabait naman po sila. Anong mabait? Ang yayabang na mga yan. Nakita mo ba mga post nila sa FB? Wala silang ibang ginawa kundi ang ipakita ang nakukuhang achievements ng anak nila. E di kung naandun ka, ipagkukumpara lang kayong dalawa. Magkasing edad kayo, tapos sa ganyan mong edad wala ka pang maipagmamalaki. Nako, baka umuwi tayo nang wala sa oras. Bakit po ba ganyan kayo magsalita sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama ah. Lahat naman po pinagsisikapan kong makuha, tapos hindi pa rin kayo proud. Hirap na po akong ipakita sa inyo na kaya ko naman po talaga, pero hindi kayo naniniwala. Hindi naman po ako nakakahiya dahil may mga achievements naman po ako. Ako, tigilan mo ako sa mga drama mong ganyan, Elena. Ayan, diyan ka magaling. Ang pagmukhain na masama ako. Baka akala mo hindi ko alam na nagsusumbong ka sa nanay niyang magaling mong pinsan. Hindi ko po sila nakakausap. Hindi po ako nagsusumbong. Kunwari ka pa dyan na wala kang alam. Kung hindi ka nagsusumbong, magagalit ba sila sa akin? O sige, sumama ka sa kanila sa reunion na yan para mas lalong maipamukha sa'yo na wala ka talagang binatbat sa kanya. Patutunayan ko po sa inyo na kaya ko rin maging siya at magiging proud din kayo sa akin. Huwag kang puro salita, gawin mo. Dahil hanggat hindi ko nakikita, hindi kita paniniwalaan. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi ka magiging kasing talino at kasing galing ni Lane. Dahil isa ka lang naman trying hard na sunod-sunuran sa kanya. Nalalasahan ni Elena ang sarili niyang mga luha na siyang humahalo sa kanyang kinakain. Mas ninanamnam niya pa ang pait ng mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang ina kaysa sa pagkaing nakahain. Hindi sumama si Elena sa family reunion.
Kahit na ilang beses pa siyang tawagan ng kanyang pinsan, ay hindi niya ito sinasagot. Ilang araw na rin ang lumipas, hindi na niya sinasamahan si Lane. Gumagawa siya ng sarili niyang lakad. Isang araw, naabutan niya ang pinsan na nag-aabang sa labas ng library. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Nagtatampo ka ba sa akin? Binlock mo ko sa FB, bakit naman? May naging alitan ba tayong dalawa? May nagawa ba ako? Kasi wala akong maalala eh. Nag-deact ako ng FB ko. Ayaw ko munang gamitin sa ngayon. Gusto kong mag-focus sa studies ko. Ang dami kong kailangang aralin, lalo na malapit na ang exam. Alam mo naman na may hinahabol akong grades. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Pwede mo naman akong kausapin tungkol dyan. Nag-overthink tuloy ako. Ang akala ko may nagawa akong mali sa'yo o may nasabi ako. Kung alam mo lang na hinahanap ka ng mga tita natin ng reunion. Nagtatanong sila sa akin tungkol sa mga ginagawa mo ngayon. Ang saya doon. Mas masaya sana kung kasama kita. Sana sinabi mo na wala akong magandang ginagawa. Hindi katulad mo na maraming naabot sa buhay. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ko naman sasabihin yan? Wala pa rin naman ako naaabot sa buhay ko. Kung alam mo lang kung paano kita pinagmamalaki sa kanila. Ang sabi pa nga ni tita na siguro kung andito pa siya sa Pilipinas, kapag lumabang ka ng mutya ng barangay, manonood daw talaga sila. Kung andun ka lang sana, narinig mo kung paano sila maging proud sa'yo. Nakakatuwa nga eh. Gustong gusto ka rin nilang makasama. Pagod ako, wag mo na sana akong pinaglololo ko. Kung masaya sila sa achievements mo sa buhay, di congrats. Hindi ka agad nakakibo si Lane. Tiningnan niya lang ang pinsan na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Marahan siyang lumakad palapit. Mag-usap kaya tayo. Hindi yung ganyan ka sa akin makitungo. Maayos naman tayo ah. Anong pinagsasabi sa'yo ng mama mo? Siguro kaya ka nagkakaganyan, may mga panlalait ka na namang naririnig no? Sabihin mo sa akin. Dahil kung may kinalaman din yun sa akin, mas maganda kung tayong dalawa ang nag-uusap. Hindi yung ganyan na may mga parinig-parinig ka pa sa akin. Hindi sumagot ang dalagita. Nilampasan niya lang ng lakad ang kanyang pinsan. Ngunit bago siya makaalis ay hinawakan siya nito sa kamay upang pigilan. Ngunit sa halip na harapin at kausapin si Lane, hinawi niya ang kamay nito at tuluyang umalis. Sa paglipas ng mga araw, dumating na ang mutya ng barangay. Sumali si Elena, ngunit hindi niya sinabihan ang pinsan. Nalaman na lang ni Lane na sumali siya noong araw na mismo ng pageant. Nang matapos ang paligsahan, pumangalawa lang si Elena. Hindi matanggap ng dalagita na pangalawa lang siya, kaya mas lalo niyang naramdaman na baka nga hindi niya kailanman matutumbasan ang galing ni Lane at maaaring totoo ang sinabi ng kanyang ina na kahit kailan ay hindi siya magiging proud sa kanya. Ano bang mali? Bakit ba hindi ko magawang manalo? Ginawa ko naman ang lahat ah. Bakit hindi ko magawang makuha ang gusto ko? Bakit hindi ko kaya? Ibinigay ko na lahat ng kaya ko. Kulang ba ako? Lugmok ang dalaga na nakatingin sa salamin. Mag-isa na lang siyang nasa likod ng stage at hindi niya nais na umuwi sa kanila at ibalita na pangalawa lang siya sa paligsahan na sinalihan niya. Habang mag-isa siya, biglang bumukas ang pinto at napukaw ang kanyang atensyon. Agad niya rin namang nilingon kung sino yon. Anong ginagawa mo rito? Ano, masaya ka ba na pangalawa lang ako at hindi ko nakuha ang corona? Ha? Oo, masaya ako na pangalawa ka, pero hindi pangalawa lang. Congrats! Ano, saan tayo? Mukhang masarap kumain ng pares ngayon, ano? Pwede bang lubayan mo na ako? Huwag mo na ipagdukdukan sa akin na ikaw ang pinakamagaling sa lahat.
Napatayo si Elena at nagsisigaw. Kahit na anong pilit ni Lane na pakalmahin siya ay hindi niya nagawa. Umuwi si Elena na bitbit ang nakuha niyang premyo at ang sama ng loob. Pagpasok niya sa bahay ay bumungad ang kanyang ina at ang dalawa niyang ate na magkakasama sa sala at nagkukwentuhan. Bakas ang dismaya sa mukha ng kanyang ina matapos niyang ibalita ang parangal na nakuha niya. Ano? Hindi ba sinabi ko na sa iyong sinasayang mo lang yung oras mo sa kasasali sa ganyan? Anong napala mo? Napahiya ka lang. Mabuti na lang talaga at hindi ako nanood. Hindi ko kakayanin ng kahihiyan. Hay, andoon pa naman ang mga kabarangay natin. Mamaya may masabi pa sila sa akin. Sinita ng ate ni Elena ang kanilang ina at sinabi na wag naman siyang ganoon magsalita sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Pasing at sinabi lang na wag siyang pakialaman sa kung paano sila dinidisiplina. Sa paglipas ng mga linggo, hindi pa rin pinapansin ni Elena ang kanyang pinsan. Habang si Lane naman ay binibigyan ng oras ang dalagita na makapag-isip. Ngunit habang nagpapatuloy ang araw na pinipilit ni Elena na higitan ang kanyang pinsan, mas lalo lang ding nangingibabaw ang galing ni Lane. Hanggang sa nakakuha siya ng pinakamataas na marka. Nanatili sa ikalawang listahan si Elena habang nangunguna pa rin ang kanyang pinsan. Masaya ang mga kaklase nilang binabati sila, lalo na si Lane. Cass, congrats. Masaya ka, syempre, nanatili ka sa unahan habang ako nagiging anino mo pa rin. Pumapangalawa sa galing mo, hindi ko magawang tumbasan. Yan ba ang kino-congrats mo sa akin? Go! Congrats din sa'yo. Bakit ba hanggang ngayon naiinis ka pa rin sa akin? Kasi ikaw na lang palagi ang magaling. Ikaw lang ang gusto nila. Ikaw na lang palagi. Napapagod na ako makipagkumpetensya sa'yo. Walang kompetisyon dito, Elena. Alam mong ginagawa ko ito dahil gusto ko. At ito ang kaya ko. Napipressure ka lang dahil sa expectation ng mama mo. Na hindi naman dapat ganun. Tapos ngayon, nakikita mo ako bilang kalaban mo. Ano ka ba? Magpinsan tayo. Magkakampi tayo dapat. Matagal na kitang kalaban. Hindi na nga dapat ako nakikinig at sumasama sa iyo eh. Dahil tama si mama. Na sinasamahan mo lang ako para ipakita sa akin na talunan ako. Gusto mong ipangalandakan sa akin na kahit na kailan, hindi ko maaabot ang anumang naabot mo. Ano, tama naman di ba? Ilang beses ka bang nag-top 1? Habang ako, palagi na lang nasa likuran mo. Mas lalo mong nararamdaman na mataas ka dahil nasa paanan mo ko. Ginagamit mo lang ako at madali lang naman para sa'yo magpanggap na sinusuportahan ako. Sinubukang lapitan ni Lane ang pinsan, ngunit umatras lang ito. Hindi matitigan ni Elena sa mata si Lane dahil kahit paano ay nakakaramdam siya ng konsensya. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi naman totoo ang mga ibinintang niya, pero yun ang pilit na ipinamumukha sa kanya ng kanyang ina. Kaya yun na rin ang kanyang nakikita. Pwede ba na mag-usap muna tayo? Hindi yung ganyan. Nagagalit ka sa akin na wala naman talagang katuturan? Ayusin natin to. Hayaan mo na ako dahil ayaw na nga kitang makasama. Mahirap bang intindihin yun? Matalino ka naman, di ba? Magpinsan tayo. Kung yun lang ang tanging ugnayan na meron tayo, mas gugustuhin ko pang putulin yun. Simula ngayon, ayaw na kitang makausap. Dahil hindi na pinsan ang tingin ko sa'yo. Isa ka ng kalaban, kakumpetensya sa buhay ko na dapat kong lampasan at higitan. Hindi na magbabago ang tingin ko na yun sa'yo kahit na kailan. Matapos itong sabihin ni Elena, ay agad na rin siyang umalis. Ilang beses pa siyang pinigilan ng pinsan para makausap, ngunit ayaw niyang makinig. Sobrang bigat ng kanyang dibdib habang lumalakad pa uwi sa kanilang bahay. Hindi niya mapigilang alalahanin ang masasaya nilang pagsasama na ganun na lang niya bastang itatapon dahil lang sa nararamdaman niya. Ngunit kung ito naman ang magiging dahilan para ipagmalaki ng kanyang ina,
Handa siyang isakripisyo ang anumang samahan nila ni Lane. Nakauwi ka na pala. Mabuti naman dahil uutusan kita. Akala ko mamaya ka pa uuwi dahil makikisama ka na naman sa pinsan mong magaling. Tapwa na naman siya, di ba? Ngayon lang yan pero sa susunod yan malalampasan ko rin siya. Nangangarap ka na naman ata dyan. O sige na, magpunta ka na doon sa kinaaling Tere at kunin mo yung pera na hulog niya. Bilisan mo dyan, maglilinis ka pa ng kusina. Hay, sa susunod huwag ka magpapalit ng uwi. Ang daming kailangang asikasuhin dito sa bahay. Nais pa sana ni Elena na tumanggi dahil gusto niyang mapag-isa at makapagpahinga. Ngunit siya lang ang maaasahan sa ganitong utos. Agad din siyang nagpunta sa bahay ng ginang kahit na hindi pa siya nakakapagpalit ng suot niyang uniforme. Ito lang po ba yung pinapakuha ni Mama? Sinabi ni Aling Tere na may kulang pa pero siya na lang ang maghahatid bukas ng umaga. Hindi naman umangal si Elena pero nakiusap siya sa ginang na sabihan ang kanyang ina dahil alam niya na sa kanya na naman ibabaling ang galit. Paalis na sana ang dalagita matapos niyang mapansin ang kapitbahay ni na Aling Tere. Bagong kapitbahay niyo po yan? Ngayon ko lang kasi napansin. O baka matagal na akong hindi nagagawi rito. Sinabi ng ginang na kalilipat lang ng matandang babae sa bahay na yon. Pero binalaan siya na wag na lang siyang lumapit at maging ang kausapin nito ay wag niyang gagawin. Nagtaka si Elena, kaya sa halip na umalis siya at sundin ang bilin ng ginang, pasimple siyang dumaan sa harapan ng bahay ng matandang babae. Sakto na sa pagsilip niya sa pintong may kaunting uwang, nakatingin din sa kanya ang tao sa loob. Oo nga no, medyo weird siyang tingnan. Tapos feeling ko kapag nakatingin ako sa mga mata niya, parang napakalalim niyang tao. Para bang may kung anong kadiliman sa kalooban niya. Pero siguro wala naman to. Masyado lang siguro akong judgmental. Hindi rin naman sinabi ni Aling Tere ang dahilan kung bakit dapat siyang iwasan. Isa pa, ang sadya ko lang naman dito ay ang inuutos sa akin. Makauwi na nga. Baka mamaya hinihintay na ako ni Mama. Tapos papagalitan niya na naman ako at ang dami na naman niyang sasabihin sa akin. Ay sigurado ang una na namang bubungad tungkol sa pinsan ko. Nakakasawa na rin sa totoo lang, pero wala naman akong magagawa. Nagpatuloy ng maglakad ang dalagita pa uwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang isa niyang kapatid na nag-aayos ng mga gamit nito. Mukhang may pupuntahan itong malayo dahil 2 malaking maleta ang bitbit niya. Aalis ka ba ate? San ka naman pupunta? Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Nalilipat na ito ng bahay dahil mangungupahan na siya malapit sa kanyang trabaho. Nahihirapan daw kasi siya sa pabalik-balik na pagbabiyahe niya. Ang ibig sabihin lamang nito ay tanging 2 na lamang sila ng kanyang ina ang maiiwan sa kanilang bahay. Hindi mawari ni Elena kung matutuwa ba siya o hindi. Dahil marahil ay nangingibabaw sa kanya ang takot. Dahil isa na naman ito sa sasabihin ng kanyang ina na nagawa ng kanyang kapatid. Dahil ipapamuka na naman sa kanya na wala siyang mararating, hindi katulad ng kanyang mga ate. Naghabilin sa kanya ang kanyang kapatid at sinabi na kapag nagkaroon ng problema ay tawagan lamang siya. Sinabi rin sa kanya na galingan niya sa pag-aaral at magpakasaya lang sa mga bagay na ginagawa niya. Huwag niyang masyadong bigyan ng pressure ang sarili. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ate na proud siya sa kanyang mga tagumpay. Dahil lahat naman daw sila ay dumaan sa pagkabata at sa ganoong klase ng edad. Hindi pa naman daw huli ang lahat dahil masyado pa siyang bata kung iniisip niya na parang nauubusan na siya ng oras para ipakita sa lahat na kaya talaga niyang magtagumpay sa buhay. Darating din daw ang panahon na magiging proud sa kanya ang kanilang ina. Pero dapat ay mas unahin niyang maging proud siya sa kanyang ginagawa.
Salamat ate. Mag-iingat ka rin palagi. Hihintayin ko ang araw na maipagmamalaki rin ako ni Mama. Hindi ako mawawala ng pag-asa dahil alam kong malapit na yung mangyari. Kinabukasan, maagang pumasok si Elena sa kanilang paaralan. Normal na araw, ngunit mas lalong lumalalim ang galit na nararamdaman niya kay Lane. Alam mo, konting-konti na lang malalampasan na kita. Tingnan mo nga yung grades natin, hindi naman nakakalayo. Kaya alam ko na isang araw, ako na ang magiging mas lamang. Kailangan ko lang ng konting oras. Magiging sobrang saya mo na ba kapag natalo mo na ako sa paligsahan na hindi dapat? Wala naman atang premyo. Pero gigil na gigil kang masyadong lumaban. Girl, talagang seryoso ka na sa ginagawa mo? Oo, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa buong mundo kapag nangyaring maging mas lamang ako sa'yo. Anong premyo? Magiging proud na sa akin si Mama. Tapos ikaw, mararanasan mo na rin yung mga pinagsasasabi sa akin. Kapag nangyari yun, saka mo sabihin sa akin na naiintindihan mo ko. Hindi yung ngayon na mahal ka pa ng lahat dahil magaling ka sa paningin nila. Hintayin mong may maging mas magaling sa'yo. Te, kahit naman ikaw ang mag-top 1 o makuha mo ang mga awards na meron ako, wala naman magiging problema sa akin yun. Lalo na sa pamilya ko. Kung alam mo lang kung paano din sila magiging masaya para sa'yo. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganito. Paano nalalaso ng mama mo ang utak mo? Wow! Ang galing mo talaga magpaka-plastic, ano? Dalang-dala mo ako sa mga support na yan nun eh. Hindi mo na ako mauuto sa ganyan. Dahil kitang-kita ko naman na natatakot kang malamangan kita. Bakit ba paulit-ulit kang sinasabi na plastic ako? Okay. Sige, kung gusto mong makipagpaligsahan ng galing sa akin, then go. Kung yan ang sa tingin mo makapagpapasaya sa'yo, tara, maglaban tayo. Para mapanatag ka na at hindi yung paulit-ulit mo kung ginaganito. See? Lumabas din sa sarili mong bibig na gusto mo talaga ako maging kakompetensya. Alam ko na. Kaya siguro nakipag-close ka sa akin noon para lang masira ang kakayahan na meron ako, no? Ang talento ko, gusto mong nakawin para mas manguna ka at ikaw ang manalo. Hindi mo na kailangan aminin dahil halata naman talaga. Hindi na kumibo pa si Lane dahil alam niya na kahit ano namang sabihin niya ay mauuwi lamang ito sa gulo. Sarado ang kaisipan ni Elena pagdating sa mga ganitong klasing usapan. Dahil simula nang tingnan niya bilang kalaban ang pinsan, doon na rin tila ba natapos ang malalim nilang ugnayan. Nais man ni Lane na ipaliwanag sa pinsan kung ano ba ang naging malaking epekto sa kanya ng mga sinasabi ng kanyang ina, lalo na kapag pinagkukumpara sila. Ngunit mismong si Elena na ang tumatanggi sa katotohanan. Gusto ni Lane na si Elena ang makatuklas ng malaking pagbabago sa kanyang ugali, simula nang tingnan niya ang pinsan bilang mahigpit niyang karibal sa tagumpay at papuri ng mga tao. Nang kinahapunan na yon, sinabi ng kanilang guro na sa susunod na buwan na nila ilalabas ang anunsyo kung sino sa kanila ang tatanggap ng may pinakamataas na parangal. Pero kahit hindi pa man banggitin kung sino yun, alam na nila na si Lane yun. Lalo na simula pa noong unang araw ng kanilang klase, namamayagpag na ang talino at galing ni Lane. Ilang beses na rin niyang binigyan ng karangalan ng kanilang seksyon dahil sa mga kompetisyon na pinapanalo niya. Naririnig ni Elena ang usap-usapan sa loob ng silid-aralan, kaya hindi niya maiwasang mapataas ang kilay. Sus, puro pangalan niya lang naman ang mga binabanggit ninyo. Andito pa naman ako. Nakalimutan na yata nila na konti lang ang lamang ni Lane sa akin. Pero alam naman nilang lahat na kaya ko naman siyang habulin, lalo na ngayon na ang tataas na mga score na nakukuha ko sa exam. Kaya hindi malabo na sa akin mapunta ang may pinakamataas na parangal. Well, hayaan ko na lang silang magulat sa magiging announcement ni Ma'am sa susunod na buwan. Magkagulatan na lang talaga sa resulta.
Napapadalas na ang pag-iisa ni Elena. Dahil simula pa lang naman noon, ang pinsan na niya ang kanyang tanging kaibigan. Kaya ngayon na hindi na sila nag-uusap, wala na rin siyang nakakasamang iba. Hindi naman maikakaila na mas maraming naging kaibigan sa kanya si Lane, at hanggang ngayon, ang mga yun ay patuloy pa ring lumalapit sa kanyang pinsan. Kinabukasan, walang pasok sa eskwela. Dumalo sa isang binyagan ang mag-ina, kung saan doon din nila nakita ang pamilya ni Lane. Ang iba sa mga bisita ay kanilang mga kamag-anak. Napapansin ni Elena na tumitingin sa kanya ang pinsan kahit na marami siyang kasama sa isang lamesa. Nangungusap ang mga mata ni Lane na para bang gusto siyang lapitan at kausapin. Pero tanging si Elena na rin ang nagbibigay ng hudyat na ayaw niyang makausap si Lane. Ito pala ang bunso kong anak, si Elena. Naalala mo nung bagong panganak ako nagpunta ka sa bahay? Siya yung baby ko noon. Hello po, kumusta naman po kayo? Ngayon ko lang po kayo nakita. Natuwa ang matandang babae habang kausap si Elena. Marami itong itinanong sa kanya patungkol sa mga ginagawa niya sa buhay at maging sa kanyang pag-aaral. Nakatanggap din siya ng papuri sa mga tagumpay na nakuha niya. Hindi naman na ikakaila pa ni Elena na sadyang natuwa talaga siya sa mga naririnig niya. Pakiramdam niya ay may tao na ring nakakakita sa kanya at nagiging masaya sa kung ano man ang naabot niya sa buhay. Naku, ano namang nakakatuwa sa palaging nasa pangalawa lang? Nakakahiya nga eh. Dapat hindi na niya sabihin ang mga bagay na yan. Nagmumukha lang tuloy siyang kawawa at mahina. Natahimik ang dalagita matapos na marinig ang sinabi ng kanyang ina. Napayuko siya at ang tuwa na kaninang nararamdaman niya ay bigla na lamang naglaho. Sinabi ng matandang babae na dapat ay proud pa rin siya dahil sa dami ng tao, hindi naman lahat ay kayang makakuha ng kung ano ang nakukuha ng kanyang anak. Sinabi rin kay Pasing na swerte siya sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang bunso na halatang dedikado sa mga ginagawa. Saka na ako magiging proud kapag naging katulad na siya ni Lane. Kung yun ang anak ko, baka magpalagay pa ako ng tarpaulin sa bawat barangay. Pero kung ganyan na palagi na lang kamuntikan manalo, wag na at nakakahiya lang. Ayoko sabihin na palaging pangalawa lang. Dapat doon sa palaging nagbibigay ng karangalan, palaging nangunguna. Ayan, ganyan kay Lane. Ayan talaga ang anak na masasabi mong swerte ang magulang. Hanggang sa umabot na makauwi na sila sa kanilang bahay, lahat ng nakakausap ni Elena at bumabati sa kanya ay kinukontra ng kanyang ina. Kaya sa halip na maging masaya siya, ay nanliit lang lalo ang kanyang tingin sa sarili. Kinabukasan, inutusan ulit si Elena ng kanyang ina na kunin ang hulog ni Aling Tere. Salamat Sige po, sabihin ko na lang kay mama na bukas na lang ang kulang. Basta po, chat nyo na rin siya para alam niya. Ngumiti ang dalagita bago siya nagpatuloy na maglakad palayo. Nang madaan siya sa bahay ng bagong lipat, hindi niya na naman napigilan ang kanyang sarili na sumilip sa loob ng bahay. May kaunti lamang na uwang ang pinto. Kaya tanaw niya ang tila ba kakaibang mga gamit sa loob ng bahay. Ano kayang meron sa loob nun? Ano yun? Itim na libro? Hindi, baka lagayan lang. Teka, bakit pa ako sumisilip? Baka mamaya makita niya pa ako. Magalit pa sa akin yun. Humakbang ang dalagita, ngunit agad na natigilan at napasigaw matapos niyang makita ang matandang babae na nasa harapan niya. Malalim ang mga mata ng babae, para bang nababalutan ng kadiliman ang kanyang kaluluwa. Ngunit isinawalang bahala lamang yun ni Elena dahil hindi naman niya lubusang kilala ang matanda. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya, hindi ko kasi kayo nakita. Yumuko ang dalagita sa pagtatangka niya na maglakad palayo,
Nagsalita ang matandang babae na siyang naging dahilan upang matigilan siya sa paglalakad. Ano pong ibig niyong sabihin na mukhang may kailangan ako? Si Aling Tere po ang sinadya ko rito. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong kailangan sa inyo. Sinabi ng matandang babae na nakakaramdam siya ng mabigat na enerhiya na nanggagaling sa kanya. Para daw itong nagmumula sa galit na nasa kalooban niyang nais na kumawala. Ikinagulat ni Elena ang mga salitang kanyang narinig. Hindi man niya nais na aminin na tunay nga ang sinasabi ng matandang babae. Simula noon ay hindi na naalis sa isipan ni Elena ang mga katagang binitawan ng matanda. Lalo na ang sinabi sa kanya nito na maaari siyang matulungang mailabas ang galit na yon. Ano kayang ibig sabihin ng matanda na yun? Ay, ano ba naman yan? Hindi na ako nakakatulog ng maayos kakaisip dyan. Siguro dapat kong puntahan ng matanda na yun para malinawan ako. Ayoko ng ganito. Kinabukasan, nagtuturo pa ang kanilang guro pero hindi na makapaghintay pa si Elena na umuwi upang puntahan ang matandang babae. Mabilis lang din namang lumipas ang oras bago umalis ng kanilang paaralan. Dumaan muna si Elena sa likod ng entablado para tignan ang mga kasamahan niya sa organisasyon na sinalihan niya. Naabutan niya ron si Lane. Mukhang masaya ito na nakikipag-usap sa mga kasama nila. Bakit? Anong meron? Parang ang sasaya niyo ah. Ibinalita sa kanya na nanalo ang organisasyon nila at dahil si Lane ang nagsisilbing presidente, mabibigyan siya ng parangal. Para yun lang? Saka lahat naman tayo kumilos para dito, hindi lang naman siya. Oo, sabihin na natin na siya ang leader, pero wala naman yung pagkapanalo na yan kung siya lang mag-isa. Mas malaki ang ambag natin kaysa sa ambag niya. Oh, bakit parang lumalabas dito siya lang ang magaling? Paano naman tayo? Anong papel natin dito? Tagabuhat sa kanya? Wow, nasanay naman yata masyado. Tapos ang spotlight sa kanya lang? Hindi naman yun ang punto ko, Elena. Isa pa, alam naman nating lahat na malaki ang sinakripisyo ko para lang maging mas maingay ang organisasyon natin sa buong campus. At ngayon lalaban na tayo sa district competition. Hindi ko rin naman kayo naaalisan ng credits sa. Palagi naman kasamang pangalan nyo. Kaya kung may personal kang galit sa akin, ilabas mo itong organisasyon natin. Kunwari ka pa. Ginagamit mo lang naman ang pangalan ng organization para sa pansarili mong interes. Tingnan mo, nagmumukha ka na namang magaling niyan dahil sa tulong ng ibang tao. Buhat na buhat ka ng lahat, ano? Katulad sa akin, hindi mo naman makukuha yung mga awards mo kung hindi mo ako dinidistract para bumaba ang grades ko. Naku, kawawa talaga sa'yo mga tao. Ang galing mo magpanggap na mabait. Ang husay, grabe. Palakpakan natin yan. Anong pinagsasabi mo? Never ako nang gamit ng ibang tao. Isa pa, tinutulungan mo ko at tinutulungan din kita. Hindi ko naman kasalanan na nananalo ko sa mga sinasalihan ko. Alam mo, ayokong lumalapat tong away nating dalawa. Panay ka pagpaparinig sa akin. Ako na nga ang nakikipag-ayos sa'yo, ang taas pa rin ng pride mo. Talagang gusto mo na magtalo tayo sa harap ng ibang tao? Never ka nang gamit ng tao? Kaya pala pinakiusapan mo ko noon na wag na akong lumaban sa poster making. Para ano? Para lang ikaw ang manalo. Noon mauuto mo pa ako. Pero ngayon na aware na ako sa mga ginagawa mo, gusto ko na rin magbigay ng warning sa iba. Isa pa, hindi na tayo magbabati pa dahil ayoko sa ugali mo. Kung pwede lang putulin na rin ang pagiging magkamag-anak natin eh. Mama mo ang kausapin mo, wag ako. Dahil alam kong nagkakaganyan ka dahil napapressure ka sa kanya. Kaya please lang, wag mo sa akin ibunto ng lahat ng galit mo. Hindi naman tayo dapat nag-aaway eh. Pero masyado mong dinadamdam na pinagkukumpara tayo na ang dapat mag-take ng accountability nito ay ang mama mo na siyang gumagawa ng ikasasama ng loob mo. Walang kinalaman si mama rito. Hay, makaalis na nga. May importante pa akong gala.
Humabol pa ng salita si Lane, ngunit isinawalang bahala lamang ito ni Elena. Para sa kanya, ang mga salita ng pinsan ay wala ng halaga pa. Hanggat hindi siya ang mas nangingibabaw sa lahat, hindi niya kailanman tatanggapin pabalik sa kanyang buhay si Lane. Malapit nang dumilim ang kalangitan nang makarating ang dalagita sa bahay ng matandang babae. Pinapasok siya nito sa loob at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Kulam po? Gusto ninyong gumanti ako ng kulam? Hindi ko po sigurado kung kaya ko ba tong sinasabi nyo kasi natatakot din ako sa mangyayari. Sinigurado ng matandang babae na wala namang mangyayari sa kanya kung sakali man na gawin niya yon. Ang pangkukulam lang daw kasi ang magiging mas mabilis na paraan para makabawi sa galit na nararamdaman niya. Meron bang kulam na hindi siya mamamatay o kaya magkakaroon ng sakit na malubha? Kahit galit ako sa kanya, feeling ko hindi ko kayang makita na magkasakit siya dahil sa akin. Ang gusto ko lang, maging mas magaling sa kanya at maipakita sa nanay ko na kaya ko para maging proud siya sa akin. Sinabi ng mangkukulam na pwede yon. Sinimulan nila ang ritual dahil may mga gamit si Elena na nag-uugnay sa kanyang pinsan. Yon ang ibinigay niya. Habang pinapanood niya kung paano isagawa ang ritual, nagtataasan ang kanyang mga balahibo. May mga salitang binabanggit ang matanda na kahit hindi niya maunawaan ay natatakot siya. Matapos ang ritual, umuwi na rin kaagad si Elena. Naabutan niya ang kanyang ina na naglilikom ng mga damit. Mabuti naman umuwi ka na. Ano, saan ka galing? Baka naglalandi ka na ha? At mabuntis ka dyan ng kung sino-sino lang. Talagang gusto mo maging pariwara ang buhay mo, ano? Walang-wala ka talaga sa pinsan mo. Bahay at school lang ang pinupuntahan. Matalino, masipag, at halatang swerte ang magulang. Wala namang problema na bakla siya, pero mas matalino pa siya kaysa sayo. Hay, bakit ba nagkaanak pa ako ng katulad mo? Sana talaga tinuloy ko na lang ang pagpapalaglag sa'yo nun eh. Hindi sana ako disappointed ngayon. May pinuntahan lang po ako. Hindi naman po ako lumalandi. Aba, siguraduhin mo lang. Ayoko makabalita na magiging disgrasyada ka. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilya na ito kahit na minsan. Wala ka na ngang ipinagmamalaki sa pag-aaral mo. Magiging pasakit ka pa sa pamilyang ito. Hindi na nakapagsalita pa si Elena nang pumasok na sa loob ng kwarto ang kanyang ina. Magiging proud ka rin sa akin. Malapit na. Maipapakita ko rin sa lahat na hindi ako kahihiyan sa pamilyang ito, na kaya kong higitan ng kayang gawin ni Lane. Kinabukasan, maagang pumasok si Elena upang magpunta sa silid-aklatan. Saglit lang siya nagtungo roon upang magbasa-basa at sa pagbalik niya sa kanyang silid-aralan, napansin niya na wala pa si Lane. Hanggang sa dumating na ang kanilang guro, wala pa rin ang kanyang pinsan. Bibihira itong mangyari dahil hindi naman nahuhuli ng pasok si Lane. Ano kayang nangyari sa kanya? Tumalab na kaya ang kulam? Pero bakit hindi siya pumasok? Hindi naman sakit ang kulam na pinagawa ko sa kanya. Teka, bakit pa ako nag-aalala sa kanya? Wala naman akong pakialam kung ano man ang mangyari sa bakla na yun. Sa ikatlong klase pumasok si Lane. Halata sa itsura niya na parang pagod na pagod siya. Kaya nagtanong ang isa nilang kaklase. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Basta 4 na beses akong lumagpas. Hindi ko nga matandaan kung saan ako bababa. Mabuti na nga lang may tumulong sa akin na maghatid dito. Anong klase na ba natin? Last na to, diba? Bakit naman hindi mo matatandaan ang araw-araw mong pinapasukan? Imposible naman yata yun. Hindi ko nga alam. Basta natatandaan ko kung saan ako bababa. Pero kapag nakikita ko na ang daan, hindi ko na alam kung aling doon. Basta magulo. Hindi na kumibo pa si Elena. Nagkaroon sila ng aktibidad sa klase na yun.
Para sa dalagita, madali lang yun sagutan kaya siya ang unang nagpasa ng papel. Pagbalik niya sa upuan, napansin niya ang pinsan na hinihilot ang kanyang sentido at halatang hirap na hirap siyang sagutan ang aktibidad. Bakit ba wala akong maalala dito? Wala akong maisagot. Ano bang nangyayari sa akin? Wala kang maalala? Ang dali lang niya na. Imposible naman na hindi mo alam yan, di ba? Ikaw ang pinakamatalino sa klase. Hindi kumibo si Lane dahil ang buo niyang atensyon ay nasa papel lamang. Hanggang sa matapos ang oras, iilan lang ang nasagutan niya. Pinagalitan pa siya ng kanyang guro at tinanong kung meron ba siyang sakit, ngunit sinabi niyang maayos naman ang kalagayan niya. Kahit sa kanilang organisasyon, hindi makausap ng matino si Lane. Kanina pa tayo nagmi-meeting, hindi na to natapos-tapos. Paano? Hirap na hirap sa instructions yung isa dyan. Ano? Tapusin na natin to. Uwian na eh. Last na. Ipaliwanag nyo na lang sa akin paunti-unti. Hindi ko talaga mag-gets. Hindi siya pumapasok sa utak ko. Ikaw ang president, di ba? Ikaw ang matalino at magaling. Bakit ngayon nawawalan ka na ng utak? Diyos ko po, baka naman kasi lumalabas na bobo ka talaga at nakakarma ka na sa pagiging manggagamit mo. Inulit ng isa nilang kasama ang paliwanag kay Lane, ngunit wala pa ring nangyari. Nahihirapan silang isa-isahin sa kanya ang lahat na dati ay hindi naman nila ginagawa. Dahil noon ay bago pa man nila sabihin kay Lane, alam na niya ang gagawin. Ay basta ako, uuwi na ako. Bahala na kayo dyan. Kung kaya pa ng pasensya ninyong magpaliwanag sa bobo na yan, ako hindi na. President siya tapos ganyan? Nakaka-disappoint. Pinakiusapan pa si Elena na manatili muna. At siya ang kumausap sa kanyang pinsan, ngunit hindi siya nakinig. Masaya siyang umalis doon na parabang nanalo siya sa isang patimpalak. Ang ibig sabihin, yun ang epekto ng kulam sa kanya? Nawawala na ang talino at galing niya? Nakakatuwa naman. Kapag nalaman ni Mama na mas magaling na ako kaysa kay Lane, siguro maipagmamalaki na rin niya ako sa lahat. At magiging thankful siya na ako ang anak niya at hindi ang bakla na yun. Sa paglipas ng mga araw, naging kapansin-pansin na ang pagiging malituhin ni Lane, maging ang pagbagsak ng kanyang grado. Hindi na rin niya maituloy ang mga dati niyang sinasalihan dahil nakalimutan na niya ang mga ginagawa niya noon. Dahil sa nangyari ay nakakuha na rin ng pagkakataon si Elena na manguna at maging mas magaling. Diba? Ang sabi ko sa'yo magiging mas magaling ako sa'yo? Tingnan mo nga itong score ko, oh. 3 lang ang mali. Samantalang sa'yo, 3 lang ang tama. Yung isa dyan, bonus pa. Hay, kawawa ka naman. Siguro malulungkot ang mga magulang mo dahil nagkaroon sila ng anak na may mahinang kokote. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Alam ko at naiintindihan ko naman ang binabasa ko at inaral ko. Pero hindi siya nagtatagal sa utak ko. Kasi nga wala ka namang utak. Makaalis na nga, baka mahawa pa ako sa'yo. Malawak ang ngiti ni Elena na umuwi sa kanilang bahay. Agad niyang ibinalita sa kanyang ina na mataas ang mga grado na nakuha niya at panigurado na bukas ay malalaman na nilang lahat na sa kanya mapupunta ang may pinakamataas na parangal. Nabalitaan ko nga ang nangyari kay Lane. Alam ko ipapacheck up siya. Sigurado ka ba na ikaw ang makakakuha nun? Kasi imposible naman, kahit ata nagkakasakit ng ganyan si Lane halata naman na siya ang pinakamagaling. Sa dami ba naman ng awards na meron siya? Magtiwala ka lang po sa akin, Ma. Aakyat ako ng stage na proud ka sa akin. Hindi si Lane ang makakakuha nun. Dahil mas magaling at mas matalino ako sa kanya ngayon. Ako na ang magiging mas angat sa aming dalawa. Siguraduhin mo lang.
Sa mga sumunod na araw, napapadalas na hindi pumapasok si Lane hanggang sa dumating ang huling exam na gagawin nila. Kampante na si Elena na siya ang makakakuha ng mataas na marka dahil base sa nakikita niya sa inaasta ng kanyang pinsan, hindi pa rin ito nakakabalik sa dati niyang talino. Katulad nga ng kanyang inaasahan, siya ang nakakuha ng mataas na marka. Napalitan niya rin si Lane sa ibang mga laban na sinasalihan nito. Nakita niyo na po, hindi ba ako na ngayon ang mas magaling kaysa kay Lane? Sa moving up, ako po ang makakakuha ng may pinakamataas na karangalan. Pumapangalawa na lang po ngayon si Lane. Mabuti naman, akala ko mananatili ka lang talunan at pangalawa. Paano mo naman nagawa yan? Nag-focus lang po ako sa pag-aaral ko dahil alam ko naman po na ako talaga ang mas matalino. Kaso nauuto lang ako ni Lane, kaya mas nangunguna siya sa akin dati. Kayo po ang aakyat sa moving up namin? Titingnan ko. May pupuntahan ako ng araw na yun eh. Anong oras ba? Ang sabi niyo po pupunta kayo. 9:00 po ng umaga. Hindi ko sigurado. Baka humabol na lang ako. Papakiusapan ko na lang ang ate mo na magpunta. Hindi na nakapagsalita pa si Elena dahil umalis na rin kaagad sa kanyang harapan ang kanyang ina. Ang tuwa na nararamdaman ng kanyang puso ay tila ba nawala. Nakuha na niya ang pinapangarap niya, ngunit bakit nga ba siya nakakaramdam ng kakulangan sa kanyang pagkatao? Isang araw bago ang kanilang pagtatapos sa 10 baitang, nagkita-kita ang lahat sa kanilang eskwelahan para sa pag-iensayo. Ibinigay kay Elena ang mga dapat niyang gawin at pinasigurado na tama na ang magiging talumpati niya sa araw ng pagtatapos. Congrats pala. Masaya ako na sa'yo napunta yan. Halata namang hindi ka masaya sa akin dahil ito ang pangarap mo, di ba? Kaya iniisip mo na sa'yo talaga ito mapupunta. Kaso wala eh. Lumalabas na ngayon na may kakulangan ka talaga sa talino. Ang laki ng agwat ng average ko sa'yo. Wala namang problema sa akin na sa'yo napunta yan. Hindi ko lang talaga alam kung anong nangyayari sa akin. Palagi ako nalilito at pakiramdam ko nawawalan ako ng utak kapag dating sa mga bagay na dati ko namang ginagawa. Dahil hindi ka talaga magaling. Nagmamadaling umalis ang dalagita. Pag-uwi niya, inasikaso niya kaagad ang mga gamit niya at ang damit na susuotin para kinabukasan. Bukas ng umaga nandito ang ate mo, siya na ang aakyat sa'yo. Baka sumunod na lang ako doon, kundi man umuwi na kaagad kayo. Baka kung san-san pa kayo magpunta at kumain, magtipid kayo ng pera. Hindi na po ba talaga maisasantabi muna pansamantala ang ginagawa niyo? Kahit na saglit lang po, hindi naman po aabuti ng maghapon ang moving up namin. Para po marinig niyo ang speech ko, kasi para po talaga sa inyo yun. Bakit kailangan ko pang marinig? Dahil inaalay ko po sa inyo ang awards na nakuha ko, kasi ito po ang pangarap niyo para sa akin. At dahil nakuha ko na po ito, siguro naman po magiging proud kayo kapag nakita niyo akong nagsasalita sa harapan. Hindi ko yan pangarap para sa'yo. Dapat lang na makuha mo yan. Yan na nga lang ang kaya mong maipagmalaki eh. Bakit po ba ayaw niyong tanggapin ang mga achievements ko? Bakit po si Lane, kahit na gano'n na ang nangyari sa kanya, proud pa rin ang mga magulang niya? Kahit na inaasahan nila na sa kanya mapupunta ang parangal na ito, hindi ko man lang nakitaan na na-disappoint sila. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging masaya kayo. Ano pa po ba ang kulang? Ano pa po ang kailangan kong patunayan sa inyo? Naging mas magaling na ako kay Lane. Hindi na niya ako kailanman matutumbasan. Hindi pa po ba yun sapat para maipagmalaki ako? Ano ba yung drama mo, Elena? Hindi ikaw si Lane, kaya bakit magiging proud sa'yo mga tao? Tigilan mo nga yung pagiging OA mo. Huwag mo akong inisin dahil baka hindi kita papuntahin sa moving up ninyo bukas. Hindi na napigilan ng dalagita na maiyak. Nang buong magdamag na yon ay hindi siya gaanong nakatulog. Kinabukasan, nagising siya na wala ang kanyang ina. Ang dalawa niyang ate ang naroon. Napansin din ang pamamaga ng kanyang mga mata
Ang tangi niyang dinahilan ay naiyak siya kagabi dahil sa sobrang tuwa. Hindi niya inamin ang tunay na nangyari. Habang nagpapatuloy ang araw, naghihintay pa rin si Elena at nagbabaka sakali na makita ang kanyang ina. Ngunit kahit na anino nito ay hindi niya natanaw. Natapos na ang kanyang talumpati sa harapan at maging ang selebrasyon ng kanilang pagtatapos. Kulang ang naging araw niya. Hindi siya masaya kahit na lahat ng tao sa paligid niya ay binabati siya. Nakatayo lang si Elena habang pinagmamasdan ang mga katulad niyang nagtapos ng ika-10 baitang. Lahat sila ay may kasamang mga magulang at masasaya. Kahit na karamihan sa kanila ay walang nakuhang parangal. Bakit sila masaya? Bakit ako, kahit na nakuha ko naman na ang pangarap ko, hindi ko magawang makaramdam ng tunay na saya? May mali ba sa akin? Nakikita ko si Lane, kahit na halos bumagsak na siya, masaya pa rin siya kasama ang mga magulang niya. Proud na proud sila sa kanya. Habang nakatulala si Elena sa ginagawa ng kanyang pinsan, nabaling naman ang tingin nito sa kanyang pwesto. Ngunit agad niya rin itong iniwasan ng tingin, kaya hindi niya napansin na lumapit na sa kanya si Lane. Congrats uli ah. Ang ganda ng speech mo. Ikaw ang gumawa nun? Parang poetic style. Sabi ko na nga ba magaling ka talaga sa paggawa ng mga tula. Kaya dapat, yan ang pagtuunan mo ng pansin sa susunod. Magaling ka naman sa ibang bagay, pero alam ko na mas magsashine ka sa paggawa ng mga tula. Huwag ka na magpaka-plastic. Hindi ako nagpapakitang tao. Totoo ang mga sinasabi ko sa iyo. Kahit naman hindi na tayo palagi magkasama at nag-uusap, proud pa rin ako sa iyo. Hindi na rin iisang eskulang papasukan natin ng grade 11 at 12. Pero alam ko naman na kaya mo roon. Ako kasi, hindi muna ako mag-aaral nitong taon na ito. Dahil hindi ako nakapasa sa entrance exam. Baka kailangan ko muna magpahinga. Naghahanap na rin kami ng doktor na makakatulong sa akin para makabalik sa dati ang pag-iisip ko. Basta, go ka lang kung saan ka magiging masaya ha. Matalino ka, kaya dapat maging masaya ka. Hindi kumibo si Elena. Nakakaramdam na siya ng konsensya. Hindi niya alam kung paano niya aaminin ang ginawa niya, lalo na ngayong malaki na ang nagiging epekto sa kanyang pinsan. Habang nag-uusap sila, napagtanto niya ang ilang mga bagay. Nasisira na niya ang buhay nito habang siya na dapat ay masayang umaangat. Pakiramdam niya ay siya rin mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Gusto mo bang sumama sa bahay? May celebration kami. Nagluto si Mama. Tara na. Siguro naman wala na tayong pag-aawayan, no? Kasi siguro wala naman na tayong pag-aagawan na posisyon sa school. Ikaw nang nakakuha ng pinakamataas na parangal. Bakit may handaan sa inyo? Wala ka namang nakuhang mataas na award ah. Hindi mo naman to nakuha. Iilan lang yung medals na meron ka. Tapos next school year hindi ka naman mag-aaral. Para saan ang celebration? Dahil sa awa ng Diyos, kahit papaano natapos ko ang grade 10. Hindi naman dahil huminto ako pansamantala. Dahil sa nangyari sa akin, hihinto na rin ang buhay ko sa pag-celebrate ng mga bagay na mayroon ako. Proud sa akin ang mga magulang ko. At lalo na ang sarili ko. Katulad mo, dapat maging masaya ka dahil ikaw ang nakakuha ng mataas na parangal. Tandaan mo, katulad sa palaging sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang magmakaawa sa ibang tao na maging proud sila sa iyo. Dahil ang unang tao na dapat magdiwang ng tagumpay mo ay ang sarili mo. Kahit ilang libong tao ang maging proud sa iyo, kung hindi ka magiging proud sa sarili mo, hindi ka magiging masaya. Basta, kapag gusto mo magpunta sa bahay, welcome ka palagi. Congratulations! Proud ako sa iyo!
Napaatras si Elena nang yakapin siya ng kanyang pinsan. Nang kumawala siya, ay agad na rin siyang umalis dahil ayaw niyang manatili roon, sapagkat mas lalo lang siyang nakadarama ng lungkot at pag-iisa. Bakit parang ako pa ngayon ang nagdurusa? Gumawa ako ng masama sa pinsan ko na tanging nakakaintindi sa akin para lang maipakita sa lahat na mas magaling ako sa kanya. Tama nga siya. Hindi ibang tao ang magiging malaking kalaban ko, kundi ang sarili ko. Nasa isang sulok lamang ang dalagita, mag-isa at umiiyak. Patuloy niyang iniisip ang nangyari kay Lane. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil mas inuna niya pa ang pansariling kagustuhan kaysa ang pakinggan ang sinasabi ng pinsan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras na puntahan ang matandang babae para bawiin ang sumpa na ipinataw nila kay Lane. Sinabi sa kanya ng matanda na sa oras na tanggalin nila yon, babalik ang katalinuhan ni Lane at magiging malaking hadlang yon sa kanya. Wala na akong pakialam dahil hindi ko rin naman maatim na maging masaya kung palagi na lang akong maiinis sa mga taong mas magaling sa akin. Hindi man si Lane, may ibang taong mas aangat kaysa sa akin. Hindi ako magiging mas magaling kahit kanino dahil kahit na anong galing ko, may taong mas angat sa akin. At kahit naman anong gawin ko, ikukumpara pa rin ako ng nanay ko sa kanila. Kaya bakit ko pahihirapan ng taong naniniwala sa akin? Hindi na muli pang nagtanong ang mangkukulam. Gumawa na siya ng ritual upang alisin ang sumpa na ipinataw niya kay Lane. Ngunit sinabi ng matanda na hindi ganon kabilis babalik ang talino ni Lane. Kailangan nilang maghintay ng ilang buwan pa. Simula rin ng araw na yon, nagbago na ang pakikitungo ni Elena sa kanyang pinsan. Nais niyang maibalik ang samahan na sinira ng pagnanais niyang maging mas angat. Ha? Bakit dala mo yung medal mo? Ano naman ang gagawin mo dyan? Tapos na ang moving up natin. Hindi ito para sa akin. Para sa'yo to. Ha? Sa akin? Ano namang award yan? Award mo bilang isang mabait na pinsan, matalino, talented at supportive. Sa'yo naman talaga dapat to. Hindi ko to dapat pinilit na kunin sa'yo. Sorry ha. Isinabit ni Elena ang medal sa leeg ng kanyang pinsan. Nasa itaas sila ng bundok na madalas nilang inaakyat dahil malapit lang sa kanilang lugar. Ayan, congratulations! Ikaw ang nakatanggap ng may pinakamataas na parangal. Eksena si bakla. Hubarin ko na ito at baka mamaya hanapin pa to ng mama mo sa inyo. Hindi! Huwag mong tatanggalin yan. Iyon naman talaga yan eh. Kunin mo na yan kasi mas deserving ka dyan. Kung hindi ko lang ginawa yung bagay na yun, ikaw naman talaga ang dapat na aakyat para dyan. Saka hindi yan hahanapin ni Mama dahil hindi naman niya nakikita ang mga ginagawa ko. Seryoso ka ba? Bakit naman sa akin ito mapupunta? Munti ka na nga akong hindi makapasa. Basta, kunin mo na yan ha. Ibinaling ni Elena ang tingin sa malawak na lupaing natatanaw nila. Napakalawak ng mundo para mag-agawan sa titulong sino ang mas magaling. Hindi ko nakita yun noon dahil mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhan na maging proud sa akin ng mama ko. Na baka isang araw maipagmalaki niya rin ako. Pero tama ka nga, kahihintay ko, ako na ang nawawala ng respeto sa sarili ko. Salamat sa mga naitulong mo sa akin, Lane. Sorry din sa mga nagawa ko sa iyo ha. Sana mapatawad mo pa ako. Wala yun, ano ka ba? Basta palagi mong tatandaan. Kahit na anong gawin mo, proud na proud ako sa iyo. Palagi ako nakasuporta sa iyo. Eksena ka naman eh. Ano? Mag-iiyakan ba tayo rito sa bundok? Halika nga, baklang to? Mahigpit na niyakap ni Elena ang pinsan at doon na rin niya naibuhos ang lahat ng hinanakit na nasa dibdib niya.
Ang akala niya noon ay kaya na niyang harapin ang mundong hindi kasama si Lane. Ngunit napagtanto niyang kahit anong taas ng tingin niya sa kanyang sarili, hahanapin niya pa rin ang isang tao na magbibigay ng balidasyon sa kanyang nararamdaman. Hindi niya inamin ang pagpapakulam niya sa pinsan, ngunit ginagawa niyang bumawi sa dami ng kanyang atraso. Magkakaroon ng family reunion. Hindi ko alam kung sasama tayong pamilya. Bakit naman po? Ang sabi sa akin ni ate, pwede naman silang mag-file ng leave. Dahil makikita na naman ako ng mga kamag-anak ko. Tapos ano, magtatanong na naman sila ng tungkol sa'yo. Magmumukha na naman akong nakakahiya niyan. Kayo lang naman po ang nag-iisip niyan eh. Dahil ilang reunion na po ang napuntahan natin, wala naman nagsabi ng ganyan sa pamilya natin. Sa katunayan nga po, mas masaya pa sila sa naabot ko kaysa matuwa ka sa akin. Hindi yun totoo. Dahil kaharap ka lang nila kaya ganon. Hay, bakit ba kasi hindi ko na lang naging anak si Lane para sana palagi ako may bida sa reunion? Hindi niyo po siya magiging anak dahil hindi naman po kayo kaparehas ng mama niya na proud sa kanya kahit na anong gawin niya. Kahit siya pa ang manalo sa sinasalihan niya o hindi, proud na proud si tita sa kanya. Natututo ka na ngayong sumagot? Ano bang pinagmamalaki mo? Wala pa po. Ang alam ko lang, ngayon kaya ko na ipaglaban ang sarili ko. Kung ayaw niyo pong sumama sa reunion, kami na lang po nila ate ang pupunta. Dahil ang reunion na yon ay hindi lang naman para sa pataasan ng naabot sa buhay, kundi para maging masaya na makasama ang mga kamag-anak na nasa malayo. Basta sa ngayon, ayoko pong limitahan ang sarili ko sa kung ano lang ang hindi ko maibigay sa inyo para maipagmalaki ako. Gusto kong mag-explore sa buhay. Gusto kong patunayan sa sarili ko mismo na proud ako para sa sarili kong achievements. Bonus na lang po kung magiging proud kayo sa akin. Ngayon lamang nakakuha ng lakas ng loob ang dalagita para magsalita ng ganito. Dahil tanggap na niya sa kanyang sarili na kahit anong gawin niya ay palagi pa rin siyang ikukumpara ng kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang kanyang ina. Palagi siyang ibinababa at palaging ikinukumpara sa kahit na sino. Ang pinsan naman niyang si Lane, unti-unti na ring bumabalik ang kanyang talino. Huminto siya ng 1 taon, ngunit hindi nawala ang suporta na ibinibigay nila sa isa't isa. Ang mahalaga para kay Elena ay ang kung paano niya pipiliing maging proud sa anumang tagumpay na naabot niya. Ngunit hindi pa rin nawawala sa kanya ang pag-asa na balang araw ay maririnig niya rin mula sa kanyang ina ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Naniniwala siyang darating din ang araw na yon dahil unti-unti na rin niyang nakikita ang pagbabago ng ina. Sa ngayon, gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga ginagawa at naabot. Nais ni Elena na makita ang sarili niyang masaya sa mga ginagawa niya at hindi iniisip na sa lahat ng bagay kailangan niyang makipagpaligsahan. Maraming salamat at shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig. Ami Yong 6929, Nida Kiambao 4815, Joel Marasigan 1758, Hana Maylin Sesgundo 7821, Zedric Edrev, Ann Bisaya Vlog 7608 at Lance MBB. Ito ang inyong Lola Telang at magkita-kita tayong muli sa susunod na istorya.